Siguro, magtatanong tayo sa ating kalooban, bakit masyadong engrande ang misa? Bakit kulay pula ang misa? I hope you are asking. I hope you are nagtataka, wondering. Kasi hindi ito ang pagkaraniwang kulay, green ang kulay natin. Noong October 10, pinasinayaan ni Papa Francisco ang Synod of the Church na nakatuon sa synodality. Synod on synodality. Communion, participation, and mission. Noong October 17, pinasinayaan din ng lahat ng obispo sa buong mundo. Sabay-sabay silang nagmisa sa sinodong ito. At dito sa Diocese ng Malolos, lahat ng parokya ay nagdiriwang ng pagbubukas ng sinodo ng simbahan. Bigyan natin ng katuturan ang mga pananalita. Sinodo ay galing sa salitang Griego, sin at saka hodos. Kapag pinagsama mo, sinhodos. Dahil letter H yun, kaya nawawala yun. Sinodos. Sinodo. Synod. Ang sin ay kasama, with, kaakbay, kaisa. At ang hodos ay landas, daan, kasama sa daan, sinodos. At ito ang nais bigyang larawan ng ating Santo Papa. This is the picture of the church. At anong larawan ito? Nasama-sama tayo sa landas, sa daan. Magkakaakbay tayo sa landas patungo sa Diyos. Gaya ng nabanggit na sa atin sa mga pagbasa, hindi magandang tingnan na bilang bayan ng Diyos, hiwa-hiwalay tayo, kanya-kanya tayo. Tayong lahat ay naglalakbay ng sama-sama, magkakapit kamay, magkakaakbay sa daan patungo sa kaligtasan. Yon ang synod on synodality. Yung synodality ay ito yung paraan, the way of being on the way. Ganito tayo dapat makita sa landas patungo sa kaligtasan. At papaano tayo dapat makita sa landas ng kaligtasan? Magkakahawak kamay, magkakaakbay doon patungo sa Diyos bilang isang sambayanan. Dahil mayroong tatlong nais na bigyan ng diin ang larawang ito: communion, participation, and mission. Ang lahat ng ito ay dapat na matatagpuan sa atin bilang mga nasa daan patungo ng kaligtasan. Una ay communion. Ito ang larawan ng simbahan sa Second Vatican Council. The church is the people of God. The church is communion. Na tayo ay dapat na maging larawan ng pagiging iisa, kung papaanong ang Diyos ay iisa lamang, kung papaanong ang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay iisa lamang. Yon ang ating huwaran. Kung papaanong iisa ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, gayon din naman, maging iisa tayo.
Hindi magkakatulad, kung hindi magkakaiba, subalit iisa. Pare-pareho tayong naglalakbay. Iisang sambayanan na matatagpuan na naglalakbay ng sama-sama. Kaya, hindi dapat na marinig sa atin, kaya mo sila dyan, sila namamahala ng simbahan dyan. Hindi naman ako iniyayaya. Mayroong pagkukusa ito. Dahil ito ay dapat na nakaukit na sa ating kamalayan at sa ating kalooban. We are one church. At sa pagpapanibagong ito ng ating panahon, na binibigyang diin ang distancing, nais nating bigyan ito ng panibagong karanasan. Naiisa tayo, magkakaakbay tayo, sama-sama tayo. Na pagkatapos ng pandemic na ito, huwag matagpo ang hiwa-hiwalay tayo, nagkakani-kaniya tayo. Sa halip, magkakaakbay tayo, magkakahawak kamay tayo, iisa tayo. Communion. Participation, pakikisangkot sa gawain ng simbahan. Na minimiti ng simbahan na maging makabuluhan ang kanyang ginagampanan sa lipunan, sa mga bansa at bayan. At tayo ay inaasang nakikisangkot sa gawain ng ating simbahan. Huwag nating hayaan na sila lang ang gumawa noon. Tayong lahat ay dapat gagawa noon. Pinasimulan natin ito dito sa ating sambayanan sa pamagitan ng proyektong Something Beautiful for God. Doon man lamang sa 5 piso na hinihingi sa atin bilang pagtuwang sa simbahan, maging kaisa tayo, maging kasangko tayo. May isang lay minister na nakarating sa akin na nagsabing, ba't ako magbibigay ng 5 piso? Ang sagot doon ay, kasi bahagi ka ng simbahan na ito. There's no other explanation. We participate. At maging yung ayaw makisangkot, ligawan natin na maging kasama natin. Yung mga lumalayo sa simbahan, akitin natin bumalik sa simbahan. We are not forming a different church. We are renewing our church. Huwag nating hayaan ang nakikita lamang natin sa simbahan ay tayo-tayo lang mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Hindi na nagbabago ang mga mukha noon. Sa halip, simulan na natin tawagin ang ating mga kapitbahay na lumalayo sa simbahan. Buhayin natin ang pananampalataya. Makisangkot tayo sa ninanais ng simbahan na maging katuwang sa pagpapanibago ng mundo. Makiisa tayo sa ninanais ng simbahan na ang buong sangkatauhan ay maging kasama natin sa paglalakbay patungo sa kaligtasan. Meron ako napanood na isang video kay Nas Daily na sinasabi, akala ba ninyo ang pangalan ni Jesus ay wala sa Middle East? Mayroong isang simbahan sa Middle East. Kalimutan ko ang bansa, kung Abu Dhabi ba yon or UAE ba yon, hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Pero mayroong isang mosque sila doon. Napapaligiran ng mga Christian churches na pinangalanan nila ang mosque iyon hindi sa kanilang hari. Pinangalan nila ang mosque kay Maria, ina ni Jesus. Mosque of Mary, Mother of Jesus. Bilang
appreciation and respect sa iba-ibang relihiyon sa lugar na iyon. Kasangkot ang lahat kapag ito ay patungo sa Diyos. Huwag nating ihiwalay. Mabuti ngayon, hindi na uso na maririnig natin, mamatay ka na sana, mapunta ka sana sa impyerno. Hindi ko na masyadong naririnig yon. At maging pangarap natin, hindi man Katoliko, ay kadaupang palad natin patungo kay Kristo, patungo sa kaligtasan. Isang simbahang binomba ng mga Muslim extremist sa India, itinayong muli ng mga Muslim at mga India bilang pagpapahalaga na ang bawat isa ay kasangkot patungo sa kaligtasan. Huwag nating iwan ang iba at tayo lamang ang gumawi sa daan patungo sa kaligtasan. Communion, participation, and the third, mission. Sinasabi sa Ebanghelyo, hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad at isinugo. Kung papaanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Nung tayo ay bininyagan, we are also made missionaries. Huwag nating kaliligtaan yon. Mga misyonero tayong lahat nung tayo ay bininyagan dahil taglay natin ang ating Panginoong Jesucristo. At dito sa ating parokya, pinasinayaan din natin yon na ang misyon ay hindi lamang yung pagpunta sa kung saan saang lugar. Sa panahon ng COVID, sabi natin, mission ay nangangahulugan, bigyan mo ng paracetamol ang mayroong COVID mong kapitbahay. Bigyan mo ng luya para makagawa sila ng salabat o salabat mismo dahil gamot ito sa may COVID. Ganun lang kasimple ang mission. Or simply to be kind to one another. Iyon ang inaasahan sa atin bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, that we bear the kindness of Jesus, that we volunteer the kindness of Jesus, na makita sa atin ang kabaitan ng ating Panginoon, na maging halimbawa tayo na buhay ang salita ng Diyos, at iyon ang ating ipinangangaral. And of course, we need to speak the Word of God. Hindi lamang sa pamagitan ng salita. Ituro natin ito. At sa pagkakataong ito, ituro sa inyong mga anak ang salita ng Diyos. Ituro sa inyong mga anak ang kahalagahan ng pag-ibig kay Kristo. Ipakilala si Kristo sa inyong mga anak. That is the primary mission of the father and the mother in the church. Let them recognize Jesus in you. Let them know Jesus through you. Let them experience Jesus in you. At mahalaga yon sa atin bilang mga nasa daan patungo sa kaligtasan. Synod on synodality. Na lahat tayo sama-sama, huwag mag-unahan. Kung hindi, ang mahihina ay akayin at gabayan. Yung mga malalakas, balikan ang mga hindi na makagulapay sa buhay. Kayo ang maging lakas ng mga mahihina. Huwag nating ipagwagaywayan ang ating pananampalataya habang ang iba ay hindi napapansin ito dala ng kanilang gutom at kahirapan. Bilang isang simbahan, bilang isang pamayanan, let us volunteer our kindness. That is who we should be, who we are in the church. Tayo na mismo ang sumuporta sa mga gawain ng simbahan. Tayo ay magkaisa upang makita natin, ito ang simbahan. Mula ngayon, 2021,
hanggang 2023. Iahanda natin ang simbahan. Lahat ng parokya sa buong mundo ay magsusulit sa Roma upang i-report ang nangyayari sa kanyang parokya, sa kanyang komunidad. Dahil sa 2023, mag-iipon ang lahat ng mga obispo at ilang namumuno sa pananampalataya upang bigyan ng maganda at maliwanag na larawan at mukha ang ating simbahan. We are not a church groping in the dark. We are reshaping our church. At anong hugis ng simbahan na dapat mayroon tayong nakikita at unti-unting hinuhubog? The church on a journey with one another. No one is to be neglected. Everyone must initiate following Christ, holding hands with one another along the way. Ito ang synod na sinisimula natin sa misang ito, na magiging ganap sa 2023 upang makita ng ating Santo Papa, ito na ngayon ang simbahan sa ating panahon at kapaligiran. Magnilay tayo.